Palakpakan natin kusog ang Ginoo. Before ta man lingkod, magampo sa ta. Father in heaven, salamat kay karong kabuntagon, Lord. Maay kay ka sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat, Lord, kay sa among panimbahon karon. Ang among ka-excited, Ginoo, Father God. Matagaan gyud minimo og mga pinasahi nga mga mensahe, Ginoo, Father God. Nga amo ag yung porsyon, Ginoo, among madawatan niya. Amo kini siyang ikinabuhi, Ginoo, sa matag adlaw, Ginoo, Father God. And I know, Lord, nga kini nga pulong gikan gyud kini kanimo, Ginoo, Father God. Unya kini mahimong rema sa matag usa ka kinabuhi, Ginoo. Salamat kay Lord sa life sa among leader, Ginoo, si Pastor Ding ug si Ma'am Beth, Lord, nga wala gyud puas ang pagtabang namo, wala kanatong tanan, walay puas ang pagtudlo para masangkapan ta, para makapadayon ta sa mga buluhaton diya sa Ginoo. Salamat kayo, Lord, o karon, Ginoo, oportunidad na ko ni Father God nga mag-share sa imong pulong karong kabuntagon. Kining tanan among isalig kanimo in Jesus name. Amen. Amen. Manlingkod lang tarang. Kumusta mga igsoon? Kini siya nga time ba, kuan lang gini siya kanang, primero damgo pa lang yun ni, damgo lang ni siya ba nga, pila ka adlaw, makatindog ko diri. Unya, karon na pahitabo na gid siya, pahitabo na gid siya. Unya, salamat kay sa Ginoo nga gitagaan ko niya o oportunidad na makaspeak sa pulong, pinagi sa pag-tap sa atong mga leader sa kuha. Indeed, ako ning gamito na panahon para ma-share sa inyo ang reminder ni Lord sa kuha. O ako po ni nga i-remind ani, it's all about our salvation. Atong hinumduman mga igsoon, nga the greatest need of a person can seek a salvation of her soul. Kaya ang kaluwasan sa kalag, mao man na ang mulungtad sa walay katapusan. Unya, kining atong lawas, madugta lang ni siya. Maingon taman nga need tao diri sa kalibutan, maingon ta need tag kwarta, sakyanan, balay waron. Pero mapangutana, makaluwas ba na sa tuwa? Diba, dili? Si Lord nag-promise siya sa tuwa og eternal life. Mao na nga, kini nga mga verses bitaw, alang sa kaluwasan bitaw, ato gini siyang ibalyo sa atong kinabuhi. Dili lang nato ni siya ingon nga, nabasahan naman ako na siya. Pero dapat tagaan nato na siya bili sa atong matag usa ka kinabuhi. Kining John 3:16, sukad jud ko na nakatanom og pamuot jud sa kalibutan. Mao na ning ginasulti sa mga gagmay pa mi. Mao na nga atong basahon siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diri mo sulod ang pangutana nga ngano giluwas ta? Nakapangutana mo sa inyong kinabuhi, ana? Nganong giluwas ta? Ang tubag is aron mapulpil ang promise ni Lord sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen? Kay dili man gud mapulpil kung kita naa pa sa pagpakasala. So karon, gusto ta i-remind ni Lord, balik ta about sa atong kaluwasan nga dapat kini dili lang angay natong dawaton, pero ato jud ni siyang ibalyo nato ni siya ug ikinabuhi nato sa matag adlaw. Dili nato siya ingon nga murag nilabay naman ko ani, dapat ibalyo ginato ni naagi ni kanunay sa atong una-una. So ang title sa ako ang word karong kabuntagon na paghisgutan is
the source of our salvation. Dapat ato una nga masabtan ang tinubdan sa atong kaluwasan. Kay para abtik ta makapamuhat sa kingdom ni Lord. Ug dili ta basta-basta atikon sa kaaway. Na ako'y tulo ka punto dili nga mag-remind sa tuwa sa source sa atong kaluwasan. Ngano kini napahitabo og ngano kini nadawat nato. Basahon nato sa 1 Peter chapter 1, 2 sa NLT. Naingon siya diyaw, God the Father know you and choose you long ago. And His Spirit made you holy. As a result, obey Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. My God give you more and more grace and peace. So, unang punto ng atong paghahisgutan is chosen by the Father. Kanang sa walay pagduha-duha bitaw, gipili ka sa langit nun nga amahan. Gipili ka sa langit nun nga amahan. Espesyal ni nga kaluwasan atong nadawatan. Tungod kay gipili ka mismo sa langit nun nga amahan. Kaya ang populasyon diri sa Pilipinas, sa tibok kalibutan is around 7 billion siguro tatanan karon. Pero bulahan ka kay isa ka nga napilian sa Ginoo. Unya, bulahan ta kay nag-response ta sa pagpili sa Ginoo sa atua. Kay naa ta karon diri. Amen? Bulahan kayo ta. Atong hinumduman nga ang Ginoo ang nagpili nato. Kasi nagpili nato ang langit ng amahan, di ba? Dili man ta pilion sa kalibutan. Pero ang mas nakalami kay ang naghimo sa kalibutan mo'y nagpili nato. Amen? Di ba? Ang naghimo sa kalibutan mo'y nagpili nato. Makapangutana, nganong gipili ko sa Ginoo? Balik sa pangutana ba? Anong gipili ko sa Ginoo, no? Ang tubag is, naa siya purpose nimo igsoon. Inay mo katapad, naa purpose si Lord sa imuha. So, wala ka gipili sa Ginoo tungod sa atong estado sa kinabuhi. Gipili ka sa Ginoo tungod kay iya kang anak. Amen? Maskin unsa ka pa, gipili ka sa Ginoo. Amen? Ang purpose ni Lord mao ni nga mag-build siya og church. Nganong gipili ka sa Ginoo? So mag-build siya karon og church. Nainumduman ninyo tong diri si Pastor Rapi atong Simbalay Summit nato, di ba? Kinsa gani ang church nga iyang gisgutan? Kita, di ba no? Kita gid ang church no. So tungod kay gipili ta sa Ginoo. Nya ayaw pag una-una nga kini siya ayahay kaayo dayon nga kinabuhi. Natay mga proseso, amen? Pero ang nakalami kay ang kalipay ug pabor sa Ginoo naajud kanunay sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen? Naa kanunay sa atong matag usa ka kinabuhi. Biskan pa man agian tag mga pagsulay sa kinabuhi. So pabor na ni Lord sa tuwa. Ato kanunay hinumduman na kanang trials nga atong maagian. Hinumduman nato mulabay lang na siya. Dili na siya magdugay. Not unless magpuyo ta na nga problema. So kini siya nga mga pangitabo nganong na istorya nako ni na share nako ni mo ni gi-reveal ni Lord sa kuha tungod kay ining trials man gud dili ni siya layo sa kuha naa gini naguban nag sukad nga nangalagad ko sa Ginoo naguban-uban gini siya. So night time nga ako mismo nagpuyo sa problema ba mo nang dugay ko kaabante mo na nga
gitudluan ko ni Lord, hinay-hinay para masabtan ako. Kana dahil mga trials dahil sa kinabuhi. Gamay ra dahil na. Kanya, gusto ni Lord nga makaabanti ta. Kay kana nga trials, mo na ikingon niya, little while ra gyud na siya. Diba? Kinsa nagtuo nga little while ra ng problema. Amen? Diba? Basahon ra gud nato sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Ana siya diri. In the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Kay kita nga tinawag sa Ginoo, naay suffering siya, naay trials, pero little while lang gid siya. Hinumduman na to ni. Kay kung nabasahan lang na ako ni sa una, wala, dugay ra ko ni abanti giday. Pero kay, usahay lagi ka ng, dili na to mapalaluman ang pulong sa Ginoo. Dili ta kakitaan ni. So karon nakitaan ako ni, gi-reveal ni Lord sa akong kinabuhi, makaingon ko ang problema little while lagi siya. Kadaghan niya gibalik mo, balik-balik ko na ako niya, little while. Kay ang Ginoo nga atong gituan, o gialagaran, nag-promise siya nga, i-restore ta niya. Sumala sa iyang pulong, di ba? I-restore ka ni Lord, mga igsoon. O niya, and make you strong. Himuon ka niyang ligon. O niya, firm and steadfast, di ba? So kung usalig lang giday ta sa Ginoo, naa siya yung mga pulong para kita makaabanti. Amen? Kay, sa giingon o nakabati mo sa training nato sa giingon ni Pastor Ding na kuha na ko niya itong training na to Merkulis nga niya na siya giingon si Pastor Ding nga life is a battle ana siya. Christian life is not a playground, diba? But it is battlefield. Kisay nagtuo ana, diba? Battlefield daw. Kay maon naman na ang tawag sa atua nga mga anak sa Ginoo. So naka-built-in na sa atua. Pero mo lagi akong giingon sa una ito ni Agi nga ang nakalami kay naay pabor si Lord maski naataan ang mga problema. Amen. Ang pagpili sa Ginoo sa atua makaingon ta nga sa kita bed of roses. Atong hinumduman nga ang roses daghan siya tunok. Nagpasabot na nga naa jud tay mga challenges na agian na makapalig-on nato. Sa pagtukod ni Lord sa church, kabahin ta niini. Nga gipili ni Lord na naatay papel matag usa nato. So kini nga church nga gihimuon ni Lord apil ta ani matag usa nato. Amen. Kinsay mo commit ani nga appeal gyud ta, di ba? Amen yun, no? Atong basahon sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Pasensya na mo ha, daghan lang ko gi-quote nga verses bitaw. Ana pa siya dito. You also like living stone are being built into a spiritual house to be holy priesthood, spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Amen? Kining gisgutan nga living stone diri, like a living stone. Kita ni, mga igsoon. Kita ni. Kung mag-build ka og building, unya, bato ang imong gamiton, ang panday mamili na siya og buhi nga bato. Ano? Para malig-on. Tapos ang ikabit na sa panday, sapsapan na siya og tiltilan. Ang bato para masigo siya sa butanganan og mahaom. Kita mahaom ta diha. Usay maingon ta nga kita ray mutiltil o musapsap. Pero atong hinumduman mga igsoon, nga dili ang atong gusto matuman. Amen? Dili ang atong gusto matuman.
Ang panday gayud ang matuman, kay siya man ang nakabalo. Unya, kinsay panday sa atong kinabuhi. Di ba, si Lord? So, unya, kung matiltilan ka, dapat ato ni siyang dawaton. Kay maskin diri sa ato ang church, diri sa ato ang congregation. Di ba, lahi-lahi taog mga attitude na to? So, kung dili ka mo pahaom diha, dili ka main. So maglahi-lahi ka karon. Pero kung magpatil-til gani ka, muubay ka, mahaom ka. Parihara po na sa atong mga natay mga simbalay, di ba? Natay mga simbalay, di ba? Natay mga simbalay. So, bag-o na silang ang mga tao atong kaistorya karon. Bag-o na ang ato ang mga kauban diha. So dapat dili ingon ang imuha mo imong ikuan diha. Dapat muin ka sa ilaha para mahaom ka. Lisod gyud tinuod kay hago gyud siya tinuod. Pero naman si Lord uban nato. Tabangan man ta niya. Amen. Mga kung naipagsulay, dapat malipay ta kay nagpasabot ra na nga ang atensyon ni Lord kanunay naa sa atua. Amen? Kay gusto jud na niya nga gamiton ta niya, i-display ta niya para sa iyang kahimayaan. Amen? Diba? I-display ta niya. Maingon ka diri ba nga, dapat na ikalipay dahil nato na mga trials atong kinabuhi. Ano, trials na gani ha? Challenges na gani. Ikalipay pagiday nato na. Malipay ta. Nakasuway na mo na nga naamoy mga niabot nga mga challenges unya. Nagkatawa mo. Siguro ang uban nakatawa, ang uban po siguro luya gyud kay inipunta. Brad, kumusta? Daghan kay problema ron, Brad. Pagsulay, Brad. Wala gyud kay kit-an nga nagkatawa. Di ba? Pero naa siya giingon diya sa 1 Peter chapter 1 verse 6, ana siya. In this, so greatly rejoice, true now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. So pwede dahil ta malipay, mga igsoon. Ato nang sugdan karon nga kung naa manggaling mga trials maabot, labi pa karon nga ang panghitabo sa kalibutan, lahi na siya. Dili na siya normal. New normal na siya. Dapat kung naay mo abot nga mga inani nga mga challenges nato, ikalipay nato na. Dili ta magluya-luya. Kay dako kayo atong Ginoo nga gialagaran, amen? Dako kayo siya. Mao na nga malipay dayta ta ana mga pagsulay kay giingon diri little while ra. Magdepende ra na siya sa atong pagdawat. Diba? Kung positibo atong pagdawat, malipay kita. Amen? Atong i-enjoy ang pagsulay, niya, natay himuon. Natay himuon. Dapat magpalalom ta sa atong relasyon diya sa Ginoo. O magtuon punta sa pulong sa Ginoo para mabasahan nato ning mga word ni Lord para mao ni makahatag nato og kadasig. Kay kung dili wala kita kabasaan blanko ta. Sirado ang naa sa atong hunahuna. Mao na nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo aron matagaan ta og revelasyon ni Lord ato siyang himuon nga mga igsuon. Dapat tuhop ta sa pulong sa Ginoo para matagaan ta niya og kaalam unsay angay natong buhaton through the Holy Spirit of God. Amen? So, balik ta dito nga, pwede dahil nato siya ikalipay ang kanang mga trials o challenges atong kinabuhi. Ako, mo testimony ko sa inyo, pwede. Pwede nato siya ikalipay. Kay, kini siya nga illustration, samtang inigipakita lang ni sa Ginoo sa mo ba sukad nga
medyo taas-taas ang challenge na mo ron sa amo ang 90 days challenge sa magbasa og Bible. Unya, daghan kung naagian ba. So, tong time nga nangadto mi sa Camp Olivia, tong birthday ni Busing, nagkuhan mami dito, nagtabang-tabang migmasa. Unya, pag humana mo og masa, mga alas 11, ningon mi nga, mga ligo tag dagat. Nagkasabot ang grupo, di nga ligo mi. Pero kato dahil siya, tingami nga, anong dagko kayo ang balod? Kukay siya ba? Dahil bagyo dahil ito siya nga time, pero wala mi kabalo nga bagyo to siya. Pero kami, ligo lang yun mi, padayon mi. Nya, samtang padulong mi dito sa kuan, kung makita ninyo ang dagat, dagko yung balod, bundak yun siya o kanang, kung maigo ka sa balod, mauyog yun ka. Medyo matumbag yung ka ba, o di ka magbantay. Sa padulong nami. Karon, na iniingon sa mo ang grupo, nga, adto ta sa unahan, luyo ta ng balod, dito ta sa lalom. Di pag-abot na mo dito, tinuod man, pag-abot na mo dito sa lalom na, isa mo tagko kayong balod, siguro mo 2 meters siguro ang kakawan. So, kaya ra na mo siyang lusut-lusutan, enjoy kayo mi, nalipay mi. Unya, tungod kay kauban na mo ang man of God, si Pastor Ding, murag naapilan mi bitaw sa iyang anointing bitaw, nga nasabta na mo, gipakita gyud ako, gidawat yun ako to nga, para gito sa ako nang gipakita ni Lord ba nga, gikuan niya ang balod, nga kato siya, challenges to siya sa kinabuhi. Unya, kay ni adto mi dito sa lalom, gi-illustrate niya dito nga dapat magpalalom ka sa pulong sa Ginoo, magpalalom ka sa relasyon nimo sa Ginoo. Dito mi, sige mi istorya, niya nitampo og istorya po si Pastor Ding sa mua. Nabutang sa una-una ba nga, tama no? Hayay, lipay gyud kay mi. Kay liman mo inig-abot sa balod, musinggit ko mi. Balod na pod. Lipay kay mi, kay dagko kayo. Sila Busing, sila Alan, singgit-singgit yun mi kay lami kayo amo ang pamati. Nya kung tanaw na mo tong dito sa likod na mo, tubangan na mo nga mo ay gibundakan sa balod, gaputi-puti yun ang dagat. So kung tuwa ka dito, mo na ingon ni Pastor Ding, kung tuwa ka dito sa mabaw, kusok-kuson yung ka sa balod. Matumbag yung ka. So dito na ko nga, grabe Lord no? Karon gyud nimo ako gi-claim na ko to siya ba nga kuan kay ingon mo si Lord sa kuha ba nga ikaw og problema imo lang yung lingkuran anto dugay kakahawa dia. So kay luya-luya lagi kunuhay, pero dapat day ikalipay day nato, dapat gitudluan ko sa Ginoo nga para malipay ko, dapat magpalalom ko sa pulong sa Ginoo, magpalalom ko sa akong relasyon sa Ginoo. Amen. So nakita na mo, lipay kayo may. Lipay kayo. So paglipay na mo, siguro mga 1 oras na, ningon namin nga, amundang na ta. Pag-undang na, wala na humanto nga kato nga revelasyon ni Lord sa kuha. Pagbalik, kusog mang balod gyapon, muagi mi atong dagko kayo, bundakanan sa balod, di ba? Dapat po ay kita nga mga alagad sa Ginoo, kita nga nagpalalom. Magiging wise po ta. Dili ta pwede nga dili ta mahimong wise. Wise ta, ano? Bantayan po nato kung kay ang balod manggod, pwede nimo siya ihapon bitaw siya og pila ka buok. Kay ang sunod ana wala nahi. Kuha na siya kanang kapito ba o kaupat ba, ang sunod ana hinay na siya. So, mo to among gihimo. Pagtanaw nga hinay na ang balod, dagan-dagan mi, lusot mi. Unya, pag lusot na mo, natingala mi among kauban wala. Naisa nga wala na mo mauban. Karon ang nahitabo, kung nag-enjoy na ta, kaya ta mag-enjoy anang problema, unya nagpalalom ta sa pulong sa Ginoo, unya nagpalalom po ta sa atong relasyon sa Ginoo, ayaw kumpiyansa mga igsoon. Dapat magiging wise po ta. Ngano?
Na may isa na mo kakauban nga, naglabalaba man siya, hinay-hinay, labalaba. Wa siya kabalo, nga dako kayong balod ang nagbundak sa iya, ha? Pagbundak sa iya, ligid-ligid siya, nahubuan ko siya. Tungod sa kakusog sa balod. So dito na ako nasabtan ba nga, kita di ay, dili ta maging kumpiyansa. Kay nga no, pasig na ay mo abot nga problema ba, nga dili bitaw nato hibalan, unya, pagtanaw na to, ang atong pag-response bitaw, dili mao, magkaligid-ligid yung tas problema. Mao na nga, dapat magiging wise ta mga igsoon. Amen? So dito na ko nasabtan ba, samtang nagbiyahe ko, ako naman lang isa pa uli, nagbiyahe ko ba, nakaingon ko ba nga, Lord, lamia sa imuhang mensahero, no? Masig ako lang isa ba, nag-drive ko ba, dako kayo ko og nasinatian ato nga illustration ni Lord ihatag sa ako. Mao na nga, dito na ko nasabtan nga dapat magpalalumta sa atong relasyon sa Ginoo, unya, i-commit yun nato atong kaugalingon diya sa Ginoo. Amen? I-commit yun nato niya, kini pag-commit nato diya sa Ginoo, dili ingon nga kanang gamay lang, dapat kinatibukan jud siya. Kay bisan sa mga gagmay nga mga butang, si Lord jud dapat ang mahimaya. Amen? Parehas atong giwali ni Pastor Chris atong niaging Domingo ana siya. Bisan sa atong tipikal nga mga buluhaton, sa atong mga panimalay, dapat kanunay jud ta magsulti og manginabuhi nga kabubuton diya sa Ginoo. Amen? Mao nang ingon nga, ipadayon nato ang atong pag-involve sa buluhaton sa Ginoo. Dili ta dapat malimitahan. Amen? Tungod sa mga pagsulay. Di ba? Ang pagsulay dili nakalimita sa ato, sa atong mga buluhaton diya sa Ginoo. Dapat mas magpadayon taon niya. Dili jud ta dapat muundang og buhat og maayo atubangan sa Ginoo. Naa may nagtan-aw or wala, we should still do what is right and just. Amen? So padayong kita mga igsoon. Kay lami kay ni siya nga verse ng promise ni Lord ba sa Galatians chapter 6 verse 9, ana siya daw sa NLT. Let us not become weary in doing good, for at the proper time will reap a harvest if we do not give up. Amen? So padayon to mga igsoon, maski na mga pagsulay, na mga circumstances, kaya ra nato na, ikalipay lang na, ilipayon lang na ta sa Ginoo ana. Amen? Ay ikaduhang punto is, we have been made holy by the Spirit. Gihimo ta nga holy by the Spirit of God. Sanctified by the Holy Spirit. Unsa man ang sanctification, it means we are being set apart. Gilahitan niya. Gilahitan ni Lord na sa una, naata sa kangit-ngit. Amen? Karon, kita naana sa kahayag. Sa una nga naapata sa kangit-ngit, wala ta nakadawat sa kaluoy sa Ginoo. Pero karon, nga naana ta sa kahayag, nakadawat na ta sa kaluoy sa atong Ginoo. Amen? In John chapter 8 verse 12, ana siya diya, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you don't have to walk in darkness, because you have to light that leads to light. Si Lord, ang kahayag nato, unya kay kita nalahi naman sa kalibutan, kita nakabaton sad og kahayag. Mao bitaw nga, biskan pag ibutang ka sa kalibutan or asa ka ibutang ni Lord, muanyag jud ka. Tungod sa kahayag nga imong nabatunan, pinaagi sa kahayag ni Lord. Ang atong kahayag dapat mo danag sa uban. Kisay nagtuwan nga mo danag ta sa uban. Mahimo tang kahayag sa uban, di ba? Kay in the absence of light, there is
darkness. Mao dapat consistent atong kahayag, dili mag-agad sa atong kalawasan. Sa matag Domingo lang ta musiga, sa atong mga simbalay lang ta musiga. Dapat maski naata sa atong trabahoan, sa atong mga negosyo, dapat musiga gid ang ato ang light. In everything we do, magmanipis ang light ni Lord sa ato kay apil man na sa pag-sanctify sa Holy Spirit sa ato kay kita naluwas naman. Ang darkness nga giingon diri mao atong sala. Mao nay mutabon sa kahayag ang sala. Ang sala manggod ang makababag sa atoa para dili ta mudan ang tungod kay dili man na iya sa Ginoo. Kung pananglit makasala jud kita. Duol ta sa Ginoo. Mangayo taog pasaylo kaniya, ayaw tipig-tipigi ang sala. Dapat abtik ta maminaw sa conviction sa Holy Spirit. In 1 John 1:9, ginabasa nato ni siya nga verse, no? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us and all unrighteousness. Kung atong ikumpis ang sala, gibuak nimo ang sala. Pagbuak sa sala, mahimo ta nga victorious. Kisay nagtuwa na. Diba? Kung atong buakon ang sala, mahimo gitang victorious. Sa life ni Gideon, kuha na ako example ba? Sa life ni Gideon sa Judges 7 manat 7 ana. Di ba ang gipili sa Ginoo, di ba 300 na lang katao na bilin ngayang mga kauban. So gibahin niya sa tulo ka grupo. Karon ang ubang grupo nagdalag budyong. Kunya ang ubang grupo na ay nagdala og banga tadyaw unya. Dito gisulod ang sulo o ba nagdalag espada. Karon ni instruction sa Ginoo sa ilaha nga adto mo sa kampo sa Midianites unya pag-abot didto pag nagtapok ready na mo pa tingugan ninyo ang budyong unya katong nagdala og katong tadyaw o sulo, bukan ninyo tong tadyaw para musiga ang suga. Muhayag ba? Mudanag ba? So, ang sa ato karon nga time ato, katong budyo nga ilang gigamit nga pag murag trumpita nila nga ilang gipatingog, mao tong dapat isugid na to. Isugid na to ba? Kato siya, isugid na to na siya. Tong atong sala. Kunya ang sala, mao tong tadyaw. Nga dapat bukon na to siya. Para musiga ang muhayag ka. Mawala ka sa sala. Mao to'y nahitabo sa kinabuhi nila Gideon. So, wala sila ilaing gihimo. Katulang. Pero nga nung nagmadaogon sila. Diba? Tungod kay gibuak nila ang sala. Unya, lately lang, karon lang siya nga simana ba? Naay crisis nga niabot. Unya, Lunes pa lang, daghan na kayong nanawag na sa kuang. Mao ni, naay problema. Magpatabang og ampo. Mao ni ana. So, sa akong sukit-sukit, medyo masila na problema. Di, akong gihimo, wala kong mutawag diretso kay kung mutawag mangguko, nasa kong una-una nga basin unya og kana bitaw mamali ko pagtambag bitaw. Unya makadaot lang hinuon.
Di sige panawag, di hantod ana pagkagabi. Sige ko nga, Lord, unsa? Nagbinuang pa ko permero nga, adi ko mutubag ana kay wala ko experience ana. Ana ba? Pero sa sulod sa kong kasing-kasing, sige ko gunahuna nga, Lord, tabangi daw ko, Lord, unsay pwede nako i-share kay pamilya man siya. So, wala lang hantod pagkaugma sa opisina namo, samtang nag-school ko aning nga akong gitun-an. Nana po'y nanawag nga, tawagin na, istoryahin na, kay mo ni ana. So sige jud ko ingon nga, dili sa, kay wala palagi gisulti si Lord sa ako, murag ana ba? So, siguro 2 lang ka minuto, ni Santos kung una, tawagin na. Di akong tawagan. Pero wala goy klaro bitaw nga gipasabot dahil ang Ginoo sa kuha. Instant jud pagtawag na ako na istorya dahil nako siya. Niana siya sa kuha, iniginan ako. Oh, so may problema. Patabang unta mi kay magpaampo mi kay mao ni ana problema lagi nya. Karon ang pikas parte suko gyud kaayo. Medyo madaot jud kuan niya. Daghang siya kuan ba. Di nagsugod kog pangutana ko nga unsa day nahitabo? Unsa day nahitabo day? Siya inani manggod. Nakasala ko. Ingko unya, unsa nahimo gyud nimo? Oh, nahimo gyud lagi nako. So nakita nako daw man nag-istorya ay nakuan jud niya nga nakasala gyud siya. Wala po kuningon sala nimo na kay judgmental naman punta kung kita mo ay musulti ana. So siya mo iniingon nga ko sige. Inani. Di inana ko siya. Natay himuon. Ikaw mismo nga ikaw nakasala. Mag-spend kag time sa Ginoo. Muduol ka sa iya ha. Mangayo kag pasaylo. Unya ayaw ng pagpasaylo nga napugos lang ka kay gisultian taka. Kundili gikan gyud sa imuhang kinasuluran. Kay kana pag-istorya nimo naminaw si Lord ana, pero ginatan-aw sa Ginoo ang sulod sa imo kasing-kasing. Ako siyang giingnan. Di samtang nag-istorya siya, ikaw sige inaanay imong himuon. Kay once nga makapangayo kag pasaylo sa Ginoo, naay buhaton si Lord. Hulaton nato ang himuon ni Lord. Kay sa karon manggod nga wala ka kapangayo pasaylo, dili kalihok si Lord. Tungod kay naa pa may sala. Maski pag magbinuntagay tag inampuay pila ka tawo ang nagampo, di gyud kalihok si Lord ana. So diduol sila sa Ginoo, uban ang iyang partner, ampo sila. Ingko pag human ninyo og ampo, human ninyo pagpasaylo sa Ginoo. Hulaton na to sa himuon ni Lord. Ni kuha na sila, ni duol sila. Human na may istorya. Niya, pagkagabi, diri man ko kay birthday man to ni Ma'am Beth. Unya, pag uli na ko sa balay, mga 10:30 na, excited ko maminaw, unsa ba'y nahitabo? Unsa ba'y gihimo ni Lord ba? Di gitawagan ako balik. Pagtawag na ako balik, ana dahil siya, salamat sa Ginoo. Kay gitubag among mga pag-ampo. Kuha. Di, ingon dayon siya nga, mao ni gitubag sa Ginoo, nakumbinsi gyud maayo sa iyang partner daw na. Dili na mao. Mangutana sa ako, unong sa akong inan. Pagpangay ninyo pasaylo sa Ginoo, nidagan pagpila ka oras una na siya na nahitabo. Mga alas 7 na sa gabi. Dili na gikan sa ato ang kasulbaran ana, gikan na kay Lord. Dili na to ang kunon. Ako siyang giingnan. Kay ngano, si Lord may naghimo ana, gitagaan lang ta og ID, gitagaan ta og kaalam sa Ginoo para mao toy atong buhaton. So si Lord atong pasalamatan. Kay murag ni kuan naman siya dayon nga salamat nung ana. Kun dili si Lord na. Dito ta magpasalamat sa iya. Gihimo lang ta nga instrumento. So nahitabo, di lipay po kay ko, ako silang gipray magpartner. Unya ang ilahang kita pagka alas 12 na sa udto, pagkaugma na. So nagmeet sila.
daghan na nagpray. So, pag-meet nila taon-taon, nanawag na siya pagkahuman. Nga, case solved na. Ana siya sa kuha. Na istorya na namutanan, gwapo na ang dagan sa kuha. Ingko Lord, buhi kayo imong pulong ba? Nga imuhang gipadayag sa kuha karon, ako ginan ba? Buhi kayo ba? Kay ngano, basta daay gid kita mo duol sa Ginoo unya. Kanang sinsiro bitaw ta. Ayaw ta dayon anang diretso dayon ta magka-problema ta labi nagnaay mga problema nga moabot niya. Bahin sa sala niya muduol ta, Lord, tabangi mi ani. I-examine sa nato atong kaugalingon kay basig nakasala ta. Dapat muduol sa ta sa Ginoo para matubag ang atong mga panginahanglan. Amen. So dito siya lipay kayo siya. Daghang kayo siya gikuan ko sige lang. Magkita ta karong Domingo. Akong dungagan ta mo pasabot sa gihimo ni Lord sa inyong mga kinabuhi. Muna nga lipay pud kay ko kay sa inato lang bitaw nga paagi kay kung gidritso bitaw nako siya og tubag nga walay revelasyon ni Lord. Ambot lang ka unsa pud kay akong matubag. Pero kay gikan man gyud si Lord, kang Lord man gyud siya gikan. Gwapo ang dagan na solve ang problema tungod kay naay gihimo si Lord sa ilang mga kinabuhi. Amen. Kay pag kita manggod maminaw ta sa og mutuman bitaw ta sa Holy Spirit bitaw nga nagsulti sa tuwa. Og dili ta maminaw, eventually mawala na siya og mawala gina. Dili na siya mutingog sa tuwa. Kay wala di man nato sa paminawon. Unya mas lisod na kay mahimong anad na ta sa sala. So dapat paminawon ginato siya. Maong dapat mupadayon ta sa paghimo o pagtuman sa sugo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. Permanente ginato ni, obey kita kay Lord. Aron mapahitabo gayud ang plano ni Lord. Kanato og dili kini mababagan sa sala. Amen. Diri sa kini nga verse pod, dala-dala po na ako ni siya nga verse ba? In 1 Corinthians 15:58, ana siya, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Amen? Ang pagbuhat sa sugo ni Lord nga adunay gugma, dili lisod himuon. Unya ang atong pagkamatinumanon sa Ginoo, wala kini nakawang sa Ginoo. Wala siya nakawang. Nahisulat ni sa libro sa atong kinabuhi. And in due time, rewardan ta sa Ginoo. Mga igsoon, kung gusto ka nga maka-experience, nga mapasundayag ang gahom ni Lord sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, serve the Lord in maximum level. Amen? As we serve and obey God, it creates room for Him to perform miracles in our life. Kisay nagtuwa na. Amen? Di ba? God is more than ready to bless us, but we need to operate more on our faith so we can deliver the best service that He deserves. Be passionate and persistent. God will never fail us. Amen? Ang atong motibo, walay lain, to honor God. In whatever situation that we have, we should all the more spread the gospel powerfully. Because being sanctified by the Holy Spirit does not mean we are being set apart, but also we can find favor the sight of God. Amen? Ikatulo nga punto, cleansed by the blood of Jesus Christ. Ang dugo ra jud ni Jesus Christ ang makalimpyo kanato
sa atong mga kasalanan. We need to be cleansed by the blood of Christ aron ma-display ta sa kingdom ni Lord. Through the cleansing of the blood of Jesus Christ, dali lang sad sa atoa ang mag-obey. Tungod kay dili na man sala ang maghari sa atoa, pero ang dugo naman ni Jesus Christ. In John chapter 1 verse 7, ana siya, but if we walk in the light as is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus and His sons cleanse us from all sin. Ang pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, dili lang tungod kay kita luwason niya, pero para kita malimpyuhan sa tanan natong kasalanan. Kaya ang sala, dili na iya sa Ginoo. Gusto ni Lord nga malimpyuhan jud ta. Mga igsoon, pag kita nakadawat na sa kaluwasan, ilimpyuhan na ta sa dugo ni Kristo, mangalagad ta og magkinabuhi base sa atong kaluwasan, dili sa atong kalawasan. Kay ikaw gilimpyuhan na, ayaw na og balik sa butang na gihawas na ka sa Ginoo. Amen? Dapat kita nalimpyuhan naman, ma-develop jud ang heart na mapasalamaton kay kita. Gilimpyuhan naman, it means God give us a second chance na magkinabuhing bag-o in accordance to His will. Atong pasalamatan kanunay ang Ginoo, mga igsoon. Kay dako kayong iyang gihimo sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen. In conclusion, mag-end ko sa kini, ako agini siyang testimony. Actually, dugay na ni siya nahitabo. Siguro ang uban nakabalo, ang uban pod wala. Dugay na nako ni siya unta nga isulti, pero karon pa lang ko natagaan o kana bitawng panahon nga makasulti. Abi nyo maigsoon, pag abot na ko diri sa church, dili gyud maayo ang akong kinabuhi. Dili gyud siya maayo. Guba gyud ang akong kinabuhi. Unya, kaysa una manggod gagmay pa mi, nagasimba na mi unya. Hantod to nag-eskwela kong college sa Davao. Nagasimba na po ko diri kang Pastor Ding. Pero dito may dapita sa may lauron man to dapita. Unya, katong pagsimba na ko, dili to matinud-ano ng pagsimba. Anang uban-uban lang sa panon bitaw. Unya, night time ato nga, daghan mi nga mga young people nga mo take og board exam. So, naghimo og paagi si Mambet nga, magkuan ta, mag-overnight prayer ta, appeal tong mga young people nga mo appeal sa board exam. Di appeal po ko. Tinuod man, power kayo ang kuan ni Lord. Power kayo ang iyahang tubag sa amua, kay halos dagan-dagan gyud mi ato nakapasar. Kapasar ko sa board exam na ko sa engineering. Pero ang nakapait lang, sad lang kay, pagkapasar na ako, wala na dayong ko ni balik og alagad sa Ginoo, ni simba, wala na. Kidala dayon ko dito, nagtrabaho dayon ko dito sa may banisilan nga area, layo-layo siya. Unya, nagsugod na ko dayon og kana bitawng nalayo gyud sa Ginoo, kanang ultimo sa pag-ampo, wala na. So dito ko, pero pag abot na ko dito, engineer ko, unya, 109 lang akong sweldo. Ihilak ko. Kumay pa mag-drive ko jeep kay 400 man akong adlaw. Unya, anong gamay man. Ayaw. Ginako sa kong papa. Diri ra ka, magtrabaho ra ka diri. Adi trabaho ko, kay bag-o palagi. Pero, katong nga time, nalayo gyud ko sa Ginoo. Di, para malipay ko dito, tanang himo sa kalibutan, nag-appeal gyud ko. Inom. Actually, ang pinakadugay gyud nga na nakuan sa akong kinabuhi, ang drugs gyud. Mao gyud nagdominar sa akong kinabuhi gyud. Di, pag human ako dito nga area, mga 1 year lang ko,
balhin ko din ka ng New Bataan to Compostela nga project. Amo man na ako may manager na dati. So, tungod kay dako na kong posisyon, ni dako po akong gasto parte sa drugs. So, grabe, from 1996 hantod siya 2006, grabe gid diha ang ako ang nahitabo sa akong kinabuhi. Di, pag dito na ko sa Lanao na assign, dito na kay grabe naman ko dito. Sinako naman, dili naman tong ginagmay, sinako na. So niabot na sa punto nga, ang murag ako nahadlok na. Ana bitaw, murag magnay mo patay nako, murag magnay mo gukod nako. Murag ana bitaw. Di abot na sa punto ana ba tungod kay ang dosage nako sa drugs, grabe na taas na kayo. Di ang nahitabo, di abutan man kog problema nga ang ako ang pamilya nagka-problema. Dito ko na gubag kay akong dughang yun. Dito na punto nga nang hilak yun ko. Hilak ko ba? Unya, makaingon ko ba, dili yun to, kay Lord yun to gikan. Kay ni Ana, nasantop man lang yun sa kong hunahuna nga niingon ko nga, Lord, mubalik kong pangalagad ni mo. Mo lang to'y nasulti nako. Pero dili yun to ingon nga, naasa kong hunahuna ha, kay napabiya ko sa time nga, nagadrugs pa ko. So ako siyang balikon ba, ako hunahuna nga, kang Lord yun to bang, anong nabungat sa akong baba? Diin ko nga, mangalagad kong balik ni mo Lord niya. Biyahe ko pa ingon rin, kay namatay mo to akong lola, andi ko diri. Suhila ko. Kusugay akong dagan kay kinilaging basta naana sa inana nga mga bisyo. Wala na'y patawad na siya. Wala tuo ng ubertik ana, way kahadlukan na siya. So niingon ko nga, Lord, tagay daw kong tao, Lord, nga right person yun, Lord, nga ako ang maduulan. So, niabot sa punto nga, pagbiyahin ako diri, nakita na ko, pag-agi na ko diha, nakita na ko si Pastor Ding nagtindog-tindog. Di ni ana na sa kung una nga, uy, si Pastor Ding, balik ko, mauna ni siya. Anak ko dahil sa kung una ba? Balik ko diri. Balik na ko, si Pastor Ding, wakailas ako, kay dako, mangkaya ko. Nya, nagsige na ko gilak. Nya, dong, usaman may mga problema na. Manam kayo ko ba nga, si Pastor Ding o si Mambet, dako kayo silang nahimong papel sa akong kinabuhi, yun nga, na ako karon diri. Di ihag yung kong isultian nga, inani, dapat dong, mga lagad ka sa Ginoo, unya, unsa man ang kuan rin mo, adto ka sa mga tao nga, nakasukani mo na, murag mangayo kong pasaylo ba, gituduan ko ni Pastor Ding. Kay katong nga time, na timingan po to kay, kuan man to diri, kanang, murag prayer meeting, napaypayag dito na pita sa tumoy, gamay pagyud sila. Unya, nagulat-ulat siguro si Pastor Ding atong nga time, umuabot tong uban kay para sa prayer meeting, na timingan na ako mo inauna. So iyahag yung kong gi-comfort dahil ko ni Pastor Ding, hila kayo ko. Di, pag-abot ako dito sa lugar sa akong lula, ako mga igsuna, nagpasaylo ay good me. Ako gyud silang gigather unya. Ngay ko pasaylo sa ila kay di man ko magpabadlong sa una. Ako amang gusto matuman. Kay hawod na lagi ko. So, nangay ko pasaylo sa ila, tinuod man nagkauli ay mi, balik ko. Balik na po kong lanaw, alas 10 ko nigikan rin, abot ko dito, mga alas 3 kaadlawon siguro. Di, balik ko dito. Pag abot ako dito, kanang lami akong gibati ba nga, nang naagid siya ko ang bitaw nga, mubalik kong alagad sa Ginoo. Mo na nga nag-communicate ko kanunay kang Pastor Ding, unsay akong himuon, magbasa akong Bible, asa ko dapit mo basa. Ihagyo kong gitudluan. Hantod karon na abot ni sa inani. Mo na kung imo siyang imong tan-awon ba kung balikon bitaw nako ang nahitabo. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo ngano. Daghang mga kaigsuonan nato karon nga nitalikod pag-alagad sa Ginoo, wa na gid intawon kabalik hangtod karon. Sad kayo. Pero sa akong kinabuhi, nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo. Kay nakabalik pagid ko. Kay kung tan-aon ako mag-uban mi sa akong bata na ay mapusilan sa Davao nga
nag-adik-adik, murag ako ginalantaw akong kaugalingon dito ba nga, sus kung wala ko ni undang no, mainani ka ko. Ana ba? Pero tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyahang pabor, nagihatag sa akong kinabuhi, nakaabot yun ko diri. Unya, grabe yun kayo ang pabor nga no. Kung inato na ang dosis nimo nga nagamit nimo ang drugs, pag undang nimo, i-rehab yun ka. I-rehab yun ka. Kung mag-rehab ka, magbayad ka, o siguro 50,000 ang bulan. Pero grasya yun sa Ginoo sa akong kinabuhi, wala ko na rehab. Ang nag-rehab sa ako, sabi nimo, espirituhanon. Ang pag-alagad sa Ginoo. Mauna nga, na may usay, maingon ko kang Pastor Ding, night time ba nga, sa akong ununa, kusog kayo, pero akong baba, madili. Tungod kay, siguro akong ginakuha nga, apikto to sa unang panahon sa akong mga bisyo. Pero dako kaya akong pasalamat sa Ginoo. Makaingon ko ba, Lord, ikaw lang yun, Lord. Mas kinaan ako diri, nag-alagad ako sa Ginoo, pero naamang gyapoy mga challenges na abot sa akong kinabuhi. Pero ang nakagwapo kay ang grasya sa Ginoo naa kanunay uban namo. Nakasurvive gud mi. Mao ni nga nakaingon ko kini nga mensahe ba nga gipaabot sa kuha sa Ginoo sa kuha. Gusto nako ma-share sa inyo ha mga igsoon. Mao na nga kanunay natong hinumduman na kita giluwas na tungod kay una ikaw pinili sa Dios. Ikaduha, ikaw gilahi na sa balaang Espiritu Santo. And lastly, ikaw gilimpiyuhan na sa dugo ni Jesus Christ. Pagdasig na ko sa inyo mga igsoon, ato ning dawaton ang pulong sa Ginoo, ato ning ikinabuhi kay aron padayon ta na mahimong effective para sa gingharian sa Ginoo. Amen. Manindog tang tanan.